AIDS50, don't waste your evenings. Dapat yung gabi natin may kapaki-pakinabang. Yung lifestyle na yung gabi na kumikita ka pa. Diba isang kakaibang bagay yon at AIDS50? Yung iba patulog na ng gabi, ikaw kumikita ka pa rin. So make your evenings earn money. Usapan natin ang mga lifestyle na that make you more secure. Dapat ang lifestyle natin ngayon ay nakakaginhawa ng buhay natin at present at ang lifestyle natin ay nagiging tulay para ma-secured natin ang future natin. Kaya pag-usapan natin, let's go, let's go. Una-una, try to see ano yung lifestyle mo ngayon. Nagpapayaman o nagpapahirap? Dapat ang lifestyle natin na ginagawa ngayon, a lifestyle that earn more money. For example, don't waste your vacation. Bawat bakasyon mo, kailangan kumikita rin tayo. Hindi ka lang gumagaso. So, nag-travel ka sa ibang lugar, pwede kang magbenta ng mga items na galing doon dito sa Pilipinas. While you travel, kumikita tayo. And don't waste your Saturday. Ang Saturday mo dapat ay building day. Ibig sabihin, meron kang project na ginagawa, meron kang isang source of income na ginagawa mo every Saturday. For example, you want to write a book every Saturday, busy ka sa pagsusulat ng iyong libro. And don't waste your evenings. Dapat yung gabi natin may kapaki-pakinabang. Yung lifestyle na yung gabi na kumikita ka pa. Diba isang kakaibang bagay yon at AIDS50? Yung iba patulog na ng gabi, ikaw kumikita ka pa rin by closing deals. Kaya maganda, pwede tayong mag-part-time sa sales. Ang sales kasi kahit gabi, pwede tayong mag-transact. Kahit umaga, pwede natin i-transact. Kahit anong oras, pwede tayong mag-transact ng sales. And don't waste your coffee day. Habang nagkakape tayo, isabay mo na yung meeting natin. So, second, ang lifestyle na pipili natin at AIDS50 is a lifestyle that make us learn more. Dapat mas natututo tayo sa lifestyle natin. Yung lifestyle na natututo ka. Hindi yung lifestyle na parang stagnant na yung mga natutunan natin. Hindi na tayo nag-grow. Dapat ang lifestyle mo, it makes you learn more. So, while you relax, so pwedeng mag-tune in ka sa YouTube, nanonood ka ng vlogs dito or ibang vlogs, or nagbabasa ka while waiting, kung nakapila ka or whatever, nagbabasa tayo. Or while you have your meetings or seminar, samantalayin natin. Pag nakinig tayo sa seminar, huwag mong tingnan yung galing ng speaker. Yes, it's a factor. Pero for me, lahat ng speaker na tumatayo sa stage, meron niyang dala-dala na makakatulong sa atin. Tumingin ka sa mensahe. Parang ganito lang yan, di ba? Pag nagsisimba tayo, pag nasa church, bisa tumitingin tayo, sino yung preacher, di ba? Alam mo, bawat preacher, meron niyang dala-dalang mensahe para sa atin. So, kailangan gawin natin the rule of 3. Ano ba yung rule of 3? Ito yung bawat atin na nating meeting, seminar, any fellowship, meron tayong natututunan 3 konsepto. Next, a lifestyle that network. Yung lifestyle mo, pag lumalabas ka, abang maalis ka, nakakakilala ka na ibang tao. Kasi tandaan natin, bawat isang taong dumadating sa buhay natin, meron dalang opportunity yan. Meron dalang bagong pag-asa, meron dalang bagong possibility. So, engage more with people. Makipag-usap tayo. At least meron tayo nakilala 3 hanggang 5 tao. Nakuha natin yung contacts and who knows, diba? Isang araw magiging partner natin, magiging business partner natin o magkakaroon tayo ng mga business transactions. And number 4, you have to build your team. People will help you para matupad yung mga gusto mo. Kailangan meron kasing nag-execute ng mga ideas mo. Hindi pwedeng puro ideas lang. Kailangan meron kang team. So, you have to build your team. While you have your coffee, pwedeng habang nagko-coffee kayo, may konti ng kasamang training. Your lifestyle at age 50, nag-start ka na mag-build. Kung nagsisimula ka pa lang, for example, you want to become a vlogger, dapat meron ka ng isang kasama lagi. Pag nagko-coffee ka, pag nagtra-travel, kakwentuhan mo, yan mo ng ideas, share lang kayo ng ideas. And lifestyle that invest. Dapat ang lifestyle mo, nag-i-invest din. So, paano natin gagawin? First, you have to earn extra money. Sabi ko nga po, your lifestyle should earn more money. And when you are earning more money, nag-aaral ka na about investment, kasama na siya sa routine mo, and kasama sa budgeting mo ang iyong investment. So, yung lifestyle mo, kumikita ka, nag-aaral ka, natututo ka, and at the same time, nag-invest ka. So, pag ginawa mo yan, ang extra money mo, nagkakaroon na ng purpose. Kasi marami sa atin, 50 years old, may mga extra income tayo, may mga racket tayo, pero hindi tayo nakapag-invest. It's a wrong lifestyle. Ang tamang lifestyle, kumikita ka ng extra, and yung extra na yon ini-invest natin.
Kaya nga sabi ko sa lahat ng 50 years old, you have to start your Kaiser. Parang extra income mo, nakalaan sa Kaiser mo, may investment ka na. Next, a lifestyle that helps. At age 50, dapat tumutulong tayo. You have to help other people. At least 3 to 5% ng ating income, pantulong natin. 50 na tayo, okay? 50 years old ka na. Kailangan ma-experience mo naman tumulong sa ibang tao. And a lifestyle that influence people. At age 50, dapat in your end, nakaka-inspire ka na ibang tao. 50 years old na tayo eh. Dapat pag tiningnan tayo ng ibang tao, tiningnan ka ng mga kapatid mo, tiningnan ka ng mga pamangkin mo, tiningnan ka ng mga dati mong kaklase, o tiningnan ka dyan sa community mo, nai-inspire sila. You influence people. Kaya dapat at age 50, meron tayong isang successful na bagay na ginagawa. It's either your career or yung skill mo. Dapat meron kang isang success at age 50. And you use that success to give hope and happiness sa ibang tao. That way, you influence people na magkaroon pa sila ng pag-asa na pwede pa sila maging masaya. Alright, Jelibers, sa atin pong lahat na 50 years old, change your lifestyle. A lifestyle that can help you to have more secured future. Let's go, let's go. Kape po tayo.